oras. Okay, so ayan mga kababayan, maliwanag dito na sinasabi ang missing link mga kababayan na maaari po makapagpalutas doon po sa investigasyon na ginagawa nila sa missing sa Pungeros, itong dalawang kapatid ni Don Don Patidongan alias Totoy, mga kababayan, na kung saan po ay sinasabi dito na naging mga tao ni Atong Ang. Ngayon, pag-usapan natin mga ka-GPnatics, yung pangalawang bagay na kung saan po ay tinatalakay dito dahil pinabulaanan, pinagtanggol po nitong si spokesperson, PNP Chief spokesperson Jean Fajardo, mga kababayan, na itong si Macapas ay tinanggal. 'Di ba? Sabi niya hindi. Siya ang nag-request, mga kababayan. Pero sabi naman ni alias Dondon at sabi ng mga testigo, kung napapansin nyo, natatandaan ninyo, mga kababayan, sila daw po ay pinagsasubmit ng tinatawag po natin na testimonya na nagsasabi na kailangan nilang kasuhan etong si Patidongan na parang hindi po maganda sa tingin ng mga biktima or yung mga naiwan ng mga biktima kasi sabi nila siya nga ang naglakas ng loob para lumabas at magsabi ng katotohanan bakit natin sila kakasuhan, mga kababayan. So magkaiba po ang statement ni SOJ at nitong si Jean Fajardo, mga kababayan, kasi ang paliwanag ni Jean Fajardo ay babalikan natin ng konti. Walang sabungero na pinapadiin ng ilang pulisya ay DG Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapas maging witness at ma-discharge si Elakim Patidongan nung makuha po yan ni General Macapas mismo na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link. Okay, mga kababayan, sabi dito ni Jean Fajardo ay ang nakakuha nung dalawa. Okay, yung dalawa. Yung kapatid ni alias Totoy or ni Julie Patidongan, ang nakakuha nun itong si General Macapas. Pero hindi nila pinasabog. Nanahimik lang muna sila dahil alam nila ito yung missing link doon sa missing sa Bungeros para ito po ay tawag dito, masolusyonan o marisolba. Ngayon, mga kababayan, nalinawan na ako ha, hindi sa kinakampihan ko si General Macapas, hindi sa kinakampihan ko, mga kababayan, yung side ng PNP dito, pero pinagbasihan ko rito yung statement ni Jean Fajardo na kung saan po niliwanag niya, kaya pinapipirma itong mga naiwan ng biktima or mga biktima ng statement na kailangan po, mga kababayan, na kasuhan muna nakasuhan din itong si Julie Patidongan. Yun pala ay dapat talagang gawin. Nakasuhan muna, mga kababayan, bago ito maging state witness. Kasi habang ito ay pinoproseso, saka pa lang po magpapasya kung ito pa ay pwedeng ipasok sa tinatawag na Witness Protection Program. So, dadaan pala sa proseso na yon, mga kababayan. Ang nangyari kasi dito, nabigyan natin, na misinterpret natin yung dito kay General Macapas. Parang binigyan natin ng mali siya. Sa totoo lang, mga ka-GPnatics, di ba? Kung hindi natin narinig yung sinasabi ni Fajardo, ay iisipin natin na gumagawa ng lihis na investigasyon o lihis o para malihis ang investigasyon ng missing sa Bungeros. Taliwas doon sa mga binabanggit nitong si Secretary Boying Rimulya, mga ka-GPnatics. Diba? Ang pahayag ni Boying, kaya tinanggal ito, mga kababayan, dahil may ginagawa ito. Ayon pa nga yan dito kay Montulpo. Doon sa mga kaso ng missing sa Bungero. Nakakulong na si Jose Patidongan na may standing warrant umano sa pagnanakaw, habang si Elakim Patidongan ay sinampahan ng reklamo kaugnay ng paggamit ng alias sa passport. Ayon sa pulisya, kailangan ding kasuhan si Don Don Patidongan. Kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan, who himself admitted
na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness. Nahuli ang dalawa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong pinamunuan pa ni Police Brigadier General Romeo Macapaz. Sabi ng PNP, hindi sinibak sa pagiging CIDG Director si Macapaz, kasunod ng pahayag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na pinapadiin ng ilang pulis CIDG si Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapaz umano ang nag-request na mailipat ng assignment kaya nasa Police Regional Office 12 na. It would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. It was the personal request of General Macapaz na mailipat po siya sa region. Samantala, Ayun, mga kababayan, naliwanagan tayo sa bagay na yon. It was very, very unfair na sasabihin, mga kababayan, kaya tinanggal or kaya nalipat or na-relieve itong si General Macapas because, mga kababayan, ay may kinalaman ito sa pagliko ng tinatawag na investigasyon. So para sa akin, dapat si Secretary Boying Rimulya, mga kababayan, ay magsalita rin sa bagay na ito. Kasi sabi niyang ganoon, may pahayag siya na siya po ay desidido, siya po ay sigurado na may ginagawang hindi maganda etong si General Macapas, mga kababayan. Kasi dito, may pahayag pa nga, may sinasabi rito, oy, nasaan na yun? Nawala. Wait lang. Nawala nga. May sinasabi si Montulpo, mga kababayan, na kung saan si General Macapas, ang ginagawa niya, lihim siyang nakikipag-usap at tumatawag doon sa mga biktima. Sabi ni Sir Odi Lenon, huwag tayong padala sa mga damdamin ng kaanak ng biktima. Hayaan natin ang rule of law ang manaig. Which is, I totally agree, mga kababayan, mga ka-GPnatics, na minsan kasi tayo ay nami-mislead ng dahil po sa ating tinatawag na emosyon. 'Di ba? Hindi naman pala nila alam. Tayo rin, hindi rin natin alam yung proseso na ginagawa ng kapulisan natin. Mabuti nga po at nilinaw nila ito kaagad para ang balita, mga kababayan, or ang sunog, 'di ba? Yung usok pa lang napipigilan na kaagad. Kasi kung ito ay pananatiliin at mananahimik ang PNP, mamimislead talaga tayo at sasabihin natin, baka mamaya makasalubong natin si General Macapas, sabihin natin ito yung general na nabayaran. Kasi yun din ang sinasabi ni Dondon, mga kababayan, di ba? Na nabayaran itong si General Macapas. Balikan nga natin, mga ka-GPnatics, yung na yan. Yung sinabi niya doon sa kanyang pahayag. Balikan ko lang. Teka lang Ito Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get Pagkawala ng mga sabungero. Ito'y may kinalaman sa isang mataas na opisyal ng CIDG na nangingialam daw sa kaso. Ang mga pamilya ng mga biktima pinababaligtad din umano. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na may isang pangkat sa hanay ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP na pinipilit umanong papirmahin ng mga pamilya ng missing sabungeros ng isang bagong affidavit. Ang umano'y laman nito, tila binabaliktad ang kwento at ang itinuturong mastermind mismong ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Dito na mislead tayo rin ng balita na to, mga kababayan, dahil nga yan yung kwento ng mga kamag-anak na mga biktima. Pero ang hindi pala nila alam, kailangan talaga nakasuhan si Dondon. Alinsunod doon sa protocol ng ating kapulisan bago siya maging star witness, mga kababayan. Kasi
they are the one who are going to decide whether Don Julie Patidongan could be a star witness or not. Una nang sinabi ni Remulla na upon recommendation, may isang direktor sa CIDG na narelieve sa pwesto dahil mayroon umanong ginawang aksyon na posibleng makakompromiso sa isinasagawang investigasyon. Okay? Kaya na-relieve na yung service director ng CIDG. Yung sinasabi ko service director na hihingi namin, yun, tinanggal na yung service director ng CIDG. Hindi inilahad ni SOJ kung ano ang Medyo dito, sablay si Boying Remulla. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Sa mga may gusto dito kay Boying Remulla, mga kababayan, tayo, fair and square, kailangan po balansin natin ang balita. Dito, di ba, nagsalita na yung PNP. So, sino ngayon ang kakatigan mo? Proseso, mga kababayan, versus salita ng DOJ. Sasabihin ng iba, syempre, mas magaling si DOJ. Siya ang sekretary ng DOJ. Mga kababayan, kailangan maging balanse tayo sa pagbibigay ng opinyon. Kasi kay DOJ, sinasabi niya na relieve na ito dahil may ginagawa daw na taliwas sa investigasyon. Sabi ng PNP, the reason why ganon ang ginawa ni General Macapas nung siya pa may hawak dyan sa kaso na yan, kailangan talagang dumaan dyan, kailangan kasuhan si Patidongan para masabi natin at magawa ng paraan kung ito ay pwedeng ipasok doon sa siya ay maging star witness or hindi. At saka, kita nyo mga kababayan, sabi ko nga kanina, balikan natin. Itong si Patidongan, sa DOJ, hindi nila binabanggit yung pangalan or yung kaugnayan ng kanyang dalawang kapatid. Diba? Pero sa PNP, mga kababayan, itong kagandahan ng may kanya-kanya po kayong pag-iimbestiga. Sa PNP, nakita nila na magkapatid or kapatid ito ni Julie Patidongan, itong dalawa na to. Sir Smokey, magkano bayad sa'yo ng YouTube? Mukhang maliit na ngayon, mga kababayan. Magdadalawang linggo na ako shadow ban specific details ng aksyong ito. Pero noong araw ng SONA ni PBBM, nakausap ng Billionaire News Channel ang ilan sa mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Kwento ni Ryan Bautista, kapatid ng isa sa mga biktima, bigla na lang pinapunta ang ibang pamilya ng missing sabongero sa headquarters ng CIDG. Maaari palitan nila yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po ang lumalabas Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila yung witness namin. So hindi naman po tama 'yon Ayun, kumbaga hindi maganda sa pandinig ng mga biktima or naiwang pamilya ng mga biktima na kasuhan si Dondon, which is they really don't know, mga kababayan, that is the process na kailangan talagang kasuhan. Kasi alam naman natin dati pa 'di ba? 6 yan sila Dondon, mga kababayan, na tawag dito, sila talaga yung pinagbibintangan. Sila talaga yung nakikita mga mastermind nung pagdukot dun sa mga nawawalang sabongeros. So, kailangan talagang kasuhan. Yun ang proseso. Malili siguro pagkakaintindi ng mga biktima. JP, ang kana naman Yun nga po ang katotohanan. Diba sinasabi na ni Pajardo, mga kababayan, si Jean Pajardo ay isa ring abogado. Alam niya po ang proseso, lalong-lalo na, mga kababayan, kita nyo ang strategy na ginagawa nila. 'Di ba? Nung nakarinig sila ng statement galing kay Secretary Boying Remulla, agad sila na umaksyon. Para linawin yung espekulasyon ng bawat Pilipino na, kasi matindi yung paratang dito ni alias Totoy. Mga kababayan, nagparatang na naman si alias Totoy dito na nabayaran daw si Macapas. 'Di ba? Which, mga kababayan, I do believe na ito ay very unfair talaga. Wala naman siyang katibayan na may binayad kay Macapas. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal niya nga ang buhay niya para po matulungan kami. Tapos ngayon, pinabaliktad pa nila, gusto pa nilang kasuhan yung witness namin. Ayon sa isang Normal mapagkakatiwalaang source, iisang direktor lang ng CIDG na involved sa missing sabongeros investigation ang narelieve sa pwesto ngayong linggo. Siya si Police Brigadier General Romeo Macapas, ang mismong hepe. Yes, exactly, Mamali Narcenas, na misunderstood ng mga kaanak ng biktima or mga biktima ay yung PNP kung ano yung proseso. 'Di ba? Na ginagawa nila, which yun po talaga dapat ang masunod. Ng CIDG.
isang bagay na kinumpirma rin sa amin ni Patidongan. Okay. Yes, totoo na baliktad nga nangyari. Kaya yun ang napapala ni General Macapas. Dahil ang may utak niyan siya si General Macapas. Dahil gusto niya baliktarin na ako ang mastermind. Dahil mayroong isang tao na nasa likod niyan. Pinapapunta sa CIDG sa opisina ni Macapas. At alam mayroong isa doon na umatin at sinabi talaga na binabaliktad ang desisyon na ako ang mastermind. May pinapapirma silang affidavit. Pero matindi rin ang panindigan ng pamilya, hindi sila pumayag. 100% nakakuha na yan ng kabayaran kay Mr. Atongtang. Ay, iyon mga kababayan, hindi rin maganda yon. 'Di ba? Na itong si alias Totoy ay bira lang ng bira. Banat ng banat, mga kababayan, na wala naman pong ipinapakitang ebidensya, 100% daw nakakuha na o nakakolekta na ito ng bayad kay Atong Ang. Samantalang ang liwanag ng pinahayag po ng atin pong PNP spokesperson na si Jean Pajardo, na yun talaga yung proseso. Kailangan kasuhan si Julie Patidongan, 'di ba? At kailangan magbigay ng statement itong mga pamilya ng biktima or yung mga biktima para matuloy na yung pagkaso sa kanila at gumulong na yung investigasyon na maayos. Kasi mga kababayan, kung wala po, hindi makakasuhan itong si Dondon, paano rin mapoproseso yung kanyang kung sakali na siya ay ma-approve sa Witness Protection Program or WPP, 'di ba? Kung hindi nila gagawin 'yon, hindi naman po ito automatic na lumabas ang isang tao. Ito po, tandaan natin sana po nanonood yung mga concerned citizen diyan o yung mga kaanak, kung kakilala nyo yung mga biktima, hindi po ibig sabihin na kapag itong isang tao ay lumabas, matik na nailalagay sa Witness Protection Program or matik na kapag nag-witness ang isang tao ay kailangan po hindi na isasama sa kaso. Okay? Lagi po nating tatandaan, kapag suspect, mga kababayan, isasama at isasama po yan sa kaso. Dahil alam natin, si Julie Patidongan, noon pa man, 'di ba? Siya po ang nakakaalam ng mga bagay-bagay na to. So, ibig sabihin, mga kababayan, involved siya doon sa nangyaring krimen. 'Di ba? Oh. So, hindi pwede natin ialis, mag-shortcut tayo. Hindi, huwag nyo nang kasuhan si Patidongan. Siya ang witness namin eh. Hindi pwedeng ganon, mga kababayan. May proseso po na sinusunod ang ating kapulisan. Sabi ni Sir Smokey, madaling magturo, maglabas ng resibo, mahirap yan. O, sana naiintindihan nyo na ako ngayon. Mayroong mga pahayag si Patidongan na si 100% sure daw na nabayaran si Macapas. Samantalang sa statement ni Jean Pajardo, lusot. Lusot. Oh, sana magsalita yung si Secretary Boying Remulla dito, mga kababayan, sablay yung kanyang statement na kaya na-relieve ito dahil may taliwas na ginagawa. Oh, 'di ba? Huwag tayong magpadala sa bugso ng damdamin. Baka ma-mislead tayo sa pag-intindi o pag-unawa ng mga bagay-bagay. Lalo na yung tayo, pare-parehas, hindi tayo mga pulis. 'Di ba? So kailangan natin marinig yung dalawang panig. O, titimbangin kasi iyan ng piskalya kung pwede siya maging testigo. Tama, mga kababayan. Kasi may requirements po, may parameters. 'Di ba? Kailangan kasi bago ka maging pumasok sa Witness Protection Program, alam nyo, dapat ikaw po ay unang-una, pinaka-konti yung nagawa mo or pinaka-konti yung partisipasyon mo sa paggawa po ng krimen. Yan, sa natatandaan ko, Sir Odi Lenon, pakitama po ako kung mali ako. Sa pagkakatanda ko, kailangan isa ka sa mga pinaka-konting partisipasyon
sa nangyaring krimen. At sigurado bibigyan ka po ng pagkakataon na masama sa Witness Protection Program. Pero kapag ikaw naman ang isa sa may pinakamabigat na kasalanan, 'di ba? Marami ka ring pinatay, mga kababayan, mga ka-GPnatics, at ikaw ay malaya mo na ginagawa 'yon. Na kahit hindi ka utusan, may pagkilos ka ng kusa, paktay ka diha. Oh. 'Di ba? So ano pa? Ano pa ang meron tayo? Ito naman ang pag-usapan natin.